Praise God. Salamat sa Panginoon. Binigyan ulit tayo ng oras at sandali na katulad nito na tayo magkasama-sama uli kahit tayo magkakalayo. Ay pinagtatagpo-tagpo tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng internet. At nananalig muli ako, patuloy na sumasampalataya, na lahat ng mga anak niya na nagkakaisa para magnilay ng mabuting balita ng kanyang salita ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya mga kapatid, umasa po tayo na muli nakatunghay po sa atin ng Panginoon at naro't nakangiti sa atin. At bibigyan ulit tayo ng Panginoon ng kaluguran, mga kapatid. Kaya naman tayo po'y magsimula sa pananalangin na ito upang tayo patnubayan at muli ipakita sa atin ng Panginoon kung ano yung nakalulugod sa Kanya at upang maranasan din natin ang mga inihanda ng Panginoon sa gabing ito para tayo ay mabless uli ng Panginoon. Amen po ba? So, samahan niyo po ako sa prayer at manalig tayo na ngayon pa lamang ay bubuhos ng biyaya ng Diyos. Amen po? Okay, tandaan po natin, nakatingin sa atin ng Panginoon, nakangiti siya, nalulugod siya. Sapagkat ang ating pagbibigyan ng oras o pag-uukulan ng panahon ay ang kanyang mabuting balita. Amen po? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat pong muli. Binigyan mo kami ng oras na katulad nito, Panginoon, upang kahit na kami magkakalayo, Lord, ay iyo pong pinag-iisa kami sa pamamagitan ng internet at sa gayon, nagiging isang katawan kami, Panginoon, ng aming Panginoong Hesus. Ama, dalangin po namin na muli kami kahabagan mo, Lord, kalugdan mo, patawarin ang aming mga kasalanan, paging dapatin muli kami sa mga biyayang inihanda mo sa gabing ito, lalo tigit ang kaliwanagan ng iyong salita. Sa pakikinig pa lamang namin, Panginoon, nawa, Lord, dumaloy na ang iyong habag at awa, ang iyong kagandahang loob, ang iyong mga pagpapalat himala. Sapagkat ito po, Lord, ang pangako mo sa sino mang kalulugdan mo. Sa ngalan ni Jesus, Ama, idinadalangin din namin, Panginoon, si Divina Balmores na may sakit. Nawa, sa oras na ito, sa kanyang pakikinig, pakikiisa sa amin, Panginoon, ay pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman na nagpapahirap sa kanya. At lahat din ng mga may karamdaman ngayon, saan mang sulok ng mundo sila naroon, Lord, please touch them and heal them. Lalo po yung mga may COVID, Lord, maawa po kayo. Inaangkin po namin na sa oras na ito, pagagalingin mo po sila, lalo na yung mga nananalig sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, Amen. Okay, praise the Lord. Palakpakan ang Panginoon, napakabuti niya, napakadakila niya. Amen po. Sa gabing ito, muli bumabati ako sa lahat ng mga nakikisa sa atin, saan man sulok ng mundo sila naroon. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang hating gabi, saan man kayo naroon. Magandang madaling araw. Yan, okay. At ako'y naniniwala, mga kapatid, ang kamay ng Diyos ay nakatapat na sa atin upang i-bless tayo. Amen po. Ang nais kong i-share sa inyo sa oras na ito na magpapala sa atin, sa ating pakikinig. Inuulit ko po, pagpapalain tayo sa ating pakikinig. Mga kapatid, kaya buuin niyo po yung video. Buuin niyo po yung panonood. Kung replay na po yung pinanonood ninyo, buuin niyo po yan. At ako'y nakatitiyak, may pangako ang Panginoon sa mga taong talagang nakikita niya ang pagsusumigasig, pagmimiti na makasunod sa kanyang kalooban. Amen po. Yan naman lagi ang hinahanap ng Panginoon. Yung mga tao, yung kanyang mga anak na talagang ipinadadama na mahalaga sa kanila ang Diyos. Na ginagawa nilang priority ang Panginoon. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos para mahalin siya ng higit sa lahat. Amen po. Sapagkat nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanya. Tatandaan niyo po yan. Tayo po'y nilikha ng Diyos para sa Kanya. Amen. Gusto niya magmahalan tayo. Love, lagi love. Amen po. Mahalin natin ang Diyos at dahil minahal tayo ng Diyos. Kaya naman sa oras na ito, pag nilayan natin itong babasahin ko po sa inyo. Sa Matthew chapter 4, verses 1 up to 11. Pakinggan niyo po. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo.
Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanyang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy, hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Ang kaharian sa lahat, ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sabi doon, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Mga kapatid, the Gospel of the Lord. Praise God, praise Jesus. Ang gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid ito, yung overcoming the temptation. Yung pagtatagumpay sa tukso. Si Jesus ay tinukso mga kapatid ng ilang ulit, ngunit huminto ang Diablo. Bakit? Napagtagumpayan lahat ni Jesus. Amen? Okay. Tayo man, mga kapatid, araw-araw, tandaan natin, dumadaan tayo ng iba't ibang tukso. Dapat natin mapagtagumpayan yan kasi may bunga po ang tukso. Pero una sa lahat, ano ba ang tukso? Ang tukso po ay pinto ng kasalanan. Pinto po ng kasalanan yan. Pag binuksan mo yan, papasok ka. Ang tukso po hindi pa yun ng kasalanan. Yung ikaw ay pumasok sa kasalanan. Kaya yan ay pinto. Pag ikaw'y natukso, pumasok ka na sa kasalanan. Amen? Ikaw ang magbubukas niyan. Ang tao po, tayo ang magbubukas niyan. Ibig sabihin, tayo ang papasok. Pangalawa, ang tukso ay pain ng Diablo. Pain. Pag kumagat ka dyan, maaaring may lason yan. May epekto sa'yo. Amen? Pain yan. Para tayo'y magkasala. Pangatlo, ito ay bitag ng demonyo. Trap. Trap, bitag. Pag pumasok ka dyan, sigurado, na-trap ka, nahuli ka. Amen? Ang bunga po niyan, kapag hindi natin pagtagumpayan ng tukso, kasalanan. Ano ang nangyayari sa isang tao kapag ang tao ay nagkasala? Marami pong bunga ang kasalanan. Maraming binanggit sa Biblia. Babanggitin ko pa lang ang ilan na bunga ng kasalanan. Unang-unang bunga ng kasalanan, sabi sa Romans chapter 6, verse 23, kamatayan. For the wages of sin is death. Yan. Yung kamatayang spiritual, mga kapatid. Nawawala sa atin yung buhay ng Diyos. Amen po? Okay. Pangalawa, ito yung pagkaalipin. Sabi sa 8:34 ng John, alipin ang kasalanan na nagkakasala. Oo nga naman, pagka ikaw ay nagkakasala, pahirapan ko ng kasalanan mo. Nagiging alipin ka, magnakaw ka, at mayroong anong tawag dito? Consequence yan. Amen po. At yung consequence na yun ang magtatali sa iyo. Okay. Next is ito. Kahirapan. Sabi sa Psalm 107 verse 17. Kahirapan. Naghihirap. Isa sa bunga ng kasalanan ay kahirapan. Kaya hindi makaunahon sa kahirapan. Lalo na ganito nagkagipitan na, lalo pa siya naghirap. Amen. Pero yung mga taong nananatiling
na pagtatagumpayan ng tukso at hindi nagkakasala, kahit may krisis na ganito, nagkakanda hirap-hirap ang kapitbahay mo, pero ikaw, masarap pa rin ang kain, panatag ka pa rin. Bakit? Kasi ang Diyos ang magpapala sa mga taong masunurin at hindi na padadaig sa tukso. Amen po? Isa pa, kaguluhan. Sabi sa Kawikaan chapter 22 verse 8, bunga ng kasalanan ay kaguluhan. Kaya naguguluhan. Tingnan nyo, kapag ang isang lalaki na tukso o isang babae na tukso, ano nangyayari? Nagugulo, nawawasak ang kanilang tahanan, ang kanilang buhay, napapariwara. Amen? Nagugulo ang takbo ng pamumuhay. Kabuhayan pati. Next is number 5. Sakit. Sabi sa 107 pa rin, verse 17. Ang isa sa bunga ng kasalanan ay sakit. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman lahat ng tao nagkakasakit ay talagang bunga ng kasalanan. Pero, sinabi po ng Biblia, sabi ng Panginoon, isa sa bunga ng kasalanan ay karamdaman. Amen? Kasi ang Diyos ay hindi po nagbibigay ng hindi nagbibigay ng karamdaman yan. Bakit? Ang Diyos po ay mabuti at ang karamdaman ay wala namang magsasabing mabuti ang karamdaman. Pinahintulot lang ng Panginoon para ipakita sa atin na may bunga ang kasalanan. Amen po? Okay. Next is number 6. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, nalalayo tayo sa Diyos. At yun ang pinakamatindi, yung malalayo ka sa Diyos. Kaya sabi doon, kahit daw tayo manalangin, hindi niya naririnig. Hindi niya tayo tinutugon. Bakit? Pinaglalayo tayo ng kasalanan. Amen? Okay. Isa pa. Number 7. Okay. Sabi doon, ang isa sa bunga ng kasalanan ay yung puot ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. Napupuot ang Diyos. Siyempre, bakit mapupuot ang Panginoon? Sapagkat ang kasalanan, ang author niyan ay ang demonyo. Ang diablo. Ang diablo po, ang pinagmulan niyan. Tayo, inuudyo ka ng demonyo. Sabi ko nga sa inyo, tukso yan tutuksoin ka. Pag nagkasala ka, yun, nahuhulog ka sa kasalanan, ang bunga na yan, ang Diyos ay napupuot. Amen po? At pang-8, isa pa sa bunga, sabi ko, maraming sinabi sa Bible, pero binigyan ko lang kayo ng 8 na mga importante. Ano yan? Pinakamatindi yung impyerno. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 18, verses 9 to, kung ang iyong kamay, sabi, ang bunga ng kasalanan ay ma-impyerno tayo. At yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamatinding kabiguan, pinakamatinding disgrasya na mararanasan ng isang tao. Ang magising siya isang araw, ay naroon siya sa diablo o sa impyerno na ang kasama niya ay ang mga author ng kasalanan, ang mga unang sumuway, ang mga demonyo. Ulitin ko po sa inyo mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ipinadala niya ang kanyang anak para bayaran ang ating kasalanan. Kaya naman, dapat tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas para nagkakaroon tayo ng power para sa gayon ay malabanan natin ang tukso at hindi tayo magkasala. Hindi tayo mabulit sa kasalanan. Para hindi natin danasin itong mga ito. Amen? At ma-enjoy natin yung buhay hanggang sa huling sandali. At pagdating ng sandaling yun, ay mga anghel ang susundo sa atin. Amen? Tanda natin, sa maniwala tayo sa hindi, pagdating ng panahon, binawian na tayo ng buhay, kaya naniniwala tayo o hindi, na may langit at impyerno, hindi po mababago yun. May langit pa rin at may impyerno. Amen? Kahit hindi tayo maniwala. Bakit? Ang Diyos ang nagsabi niyan At yan ay totoo Amen? Okay, maliwanag po ba? Okay, mga kapatid, pero napakabuti ng Panginoon sapagkat iniwan tayo ng kanyang mga salita, binigyan tayo ng mga panuntunan upang sa gayon, mapaglabanan natin ang tukso at manantili tayo na matuwid sa harapan ng Diyos, nakalugod-lugod sa Panginoon. Amen po? At tuturuan niya tayo papaano mapaglalabanan ng tukso. Mayroong pong mayroong 4 na basic na temptation. Ibig sabihin, pangunahin. Ito yung mga pangunahin. Doon sa ating binasa, doon ko po kinuha yan. Ito, yung temptation of flesh.
yung tukso ng laman. Ibig sabihin ng katawan natin. Ito ang ating laman, yung ating flesh. Amen? Okay. Sabi daw sa verse 3, tingnan nyo. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Tanda natin na doon sa Ebanghelyo, pagkatapos na mabaptize si Jesus, dinala siya ng Espiritu Santo doon sa ilang na lugar. At doon ay tinukso siya. Nag-fasting siya. Nag-fasting. Ibig sabihin, hindi siya kumakain. Mga kapatid, nag-ayuno. Now, dumating yung manunukso at ang unang itinukso sa kanya ay, eto, sabi doon, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito kung ikaw ang nagpa-fasting. Ako po kasi, sanay ako mag-fasting, kaya alam ko kung bakit naman pag ako nagpa-fasting every Friday, hindi ako kumakain. Sa gabi ako gumagain na pagdating ng alas 9. Alam niyo naman kasama ko, mga kapatid, dahil nga, siguro, alam ko madali ako matukso eh. Kaya nilalabahan ako sa pamagitan ng fasting. Amen po. Ngayon, pag ako nagpa-fasting, kung kailan ako nagpa-fasting mga kapatid, kami mag-asawa, doon naman dumadating maraming masasarap na pagkain. Talagang, Now, eto, tingnan nyo, yun ang ginawa kay Jesus. Yung temptation of flesh. Doon siya tinukso, doon sa kanyang laman, yung kanyang katawan. Ano yun? Yung pagkain, yung makakasarap sa katawan. Alam ninyo, number 1 talaga na tukso ay flesh. Laman. Okay, tingnan nyo yung salitang flesh. Ilang letter yung flesh? F-L-E-S-H. Tingnan nyo. Unang-unang, tinutukso tayo sa food. Sa food. Maraming tao gumagastos ng, alam nyo, dalawang food. Merong solid at saka merong liquid. Ang daming nagkakasala dahil sa food o sa pagkain. Amen? Yung kain ng kain. Lalo nga yung quarantine. Kain ng kain, ang daming tatabaan. Amen? Okay. Minsan sobra-sobra ng pagkain. Busog na, kain pa rin. Tukso yan. Dapat isinishare natin sa iba. Yung iba, dami nagugutom. Kaya nakakalungkot yung iba, napapanis pa yung kanilang pagkain samantalang ang dami nagugutom. Yung iba naman, talagang nagpapanis ng pagkain. Yung bang magluluto naman, alam namang hindi naman nila kayang ubusin, pagkatapos, iiwan lang. Di ba? So, walang proper management ng food. Mga kapatid, yan din nagkakasala tayo dyan. Bakit takaw mata? May mga takaw mata, kukuha ng maraming pagkain, hindi naman uubusin. Amen po. O kaya naman, sa handaan, lalo pag buffet, naku po, ang gagawin, palibasa siya ang nauna sa pila, kukuha na marami. Hindi na isasalang-alang yung susunod. Di ba? Gluttony yan. Kasalanan yan. Amen? Okay. So, maraming tao, ganun din eh. Yung bang, hindi naman kailangang iinumin. Ang mamahal pa, yung alak. Tapos mga ngatwiran yan. Si Jesus nga, uminom ng alak eh. Ang ininom na alak ni Jesus ay red wine. Wala pa namang maglikor nung araw. Red wine yan. Yung katas ng ubas. Amen? At wag lang sosobra, mga kapatid, ay makakabuti sa katawan. Good for the heart yan. Pag red wine ang iniinom mo. Wag mo lang sosobrahan. Malalasing ka rin. Alam nyo bang, nagtotok ako sa mga bilangguan. Alam nyo ba, ang dami doon nakakulong. Alam nyo ang pinagmulan? Lasing sa ala. Kung yan ay mabuti, kung yan ay nakakabuti sa tao, ang dami rin nasa ospital. Kaya nagkaroon ng sakit sa kidney, sa liver. Sa liver. Bakit? Sobrang inom ng alak. Mga kapatid. So, tukso sa food. Amen? Okay. At kung ano-ano pa. Masama ang soft drinks. Ang dami na nagsabi masama ang soft drinks. Hindi pa rin mapigilan. Alam na, masama. Pati yung sigarilyo. Alam ang masama. Bakit mo papapasukin sa loob yung usok?
Ang usok ay sa labas. Amen. Okay, nawa, maintindihan nyo, mga kapatid. Isa pa, do sa flesh, yung L, leisure. Ano yung leisure? Yung gusto lagi outing. Gusto lagi pasyal. Oh, yan, mga ganyan. Gusto kasiyahan, ganyan. Oh, extra ano. Oh, amen po. Oh, so mag-aaksaya ng pera. Oh, gagastos sa ganun. Ang daming pwedeng pag-ukulan ng pera, ng budget, pero doon niya para yung kanyang katawan masihan. Oh, hindi mo masama yung pagkapaminsan, pero pagka lagi-lagi naman. Aba, at dadayo ka pa sa malayo. Pupunta ka pa kung saan. Ay, hindi na yung kalugod-lugod sa Panginoon. Ang daming pwedeng tulungan. Ang daming pwedeng pag-ukulan ng pera na higit sa leisure. Amen po. O, isa pa, letter E, do sa flesh. Extravagance. Meron tao, bibili ng isang damit. Pwede naman at tigti 300. Ang bibili, tigti 7,000. O, di ba? Extravagance yan. Ibig sabihin, kaluhuan na yan. O, sa halip na magagamit para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, para sa pagpapalawak ng kingdom of God, para maraming makapaglingkod sa Panginoon, para maraming magawa para sa ikaliligtas ng ibang kaluluwa. Hindi, doon mo lang iuukol sa mga bagay na kaluhuan. Lagi kong binabanggit. Kape, may kapeng tig sa 10, tig sa 7 pesos. Bibilin ba naman tig 180 pesos? Amen ba? Okay. Isa pa. Letter S, do sa flesh. Ito yung mga tukso ng flesh eh. Ano yon? Sex. May asawa na. Nanliligaw pa sa iba. Alam namang may asawa. Papatol. Ano ba yan? Makinig po tayo. Amen? Hindi kalugod-lugod sa Panginoon yan. Sabi ng Panginoon, nako, isa pa, mga kapatid, hindi naman kasal. Kung saan kayo pupunta? Pupunta sa dilim. Hindi naman kayo mag-asawa. Amen po Okay. Letter H. Do sa flesh. Ito yung tukso ng flesh. Hobbies. Alam niyo ba may mga taong ang hobby ay mangolekta lamang ng pera. Yung pera. Tapos lulumayan nila yung pera. Hindi gagastusin. Hanggang sa ma-demonetize na yon. Mawala na ng value yung kanyang pera. Souvenir daw. Kung ginastos mo yan, ibinigay mo doon sa walang makain. Ibinigay mo doon sa... Wow, kapatid. Yan ang mga para mabusog lang ang mata. Maginawa, masarapan ng katawan, yung flesh, yung laman. Di ba? Binubusog niyan ay mata, bibig. Amen? Yung hobbies, makinig ng kung ano-anong pinakikinggan. Gagastos ng kung ano-ano. Para lamang tenga. Yan ang mga flesh Yung pangkatawan. Amen po? Okay. So, sabi ng Panginoon, tingnan nyo, pakinggan nyo to. Sabi ng Panginoon, Romans chapter 8, verse 5 to 8. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Sin Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Tingnan nyo, pag sumusunod sa Espiritu, pero pag nagkakaroon ng buhay at kapayapaan, pero pag doon kaguluhan at kamatayan. Kaya nga, verse 7, sabi doon, kaya nga, kapag itinuto ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos, at sadyang hindi niya ito magagawa. At, verse 8, sabi doon, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Narinig nyo? Ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sino kinalulugdan ng Diyos? Yung gumagastos para sa spiritual niyang pangangailangan. Amen? It's either
nagsusupport siya sa gawain ng Panginoon o bumibili ng mga bagay na lalong magpapalago ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Minsan, ang dami natin ginagastos kung saan, pero ni Bible, di makabili. Naghihintay pang magbigay. Meron may magbigay sa kanya. Amen? Samantala nakakabili ng mahal na gadget. Hindi makabili ng mga books na mababasa, magpapaunlad ng kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kikita nyo na? Amen? Okay, number 2 temptation na ito. So, ang una yung temptation of flesh. Pangalawang temptation, nagbinanggit doon sa ating binasa mula sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11 ay ito, ha? Diba? Si Jesus tinukso ng ilang beses, diba? Pangalawang temptation doon ay ito. Yung temptation of pride. Pride, okay. Yung gustong ma-exalt ang sarili. Yung maparangalan ang sarili. Amen? Yung maging bida, maging tanyag, yung palakpakan siya. Amen? Okay, tingnan nyo ha. Verse 5, sabi doon, Matthew chapter 4, verse 5. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Tingnan nyo, sabi doon, ha? Word of God ang ginamit doon. Nasusulat daw yan, sinabi sa kanya. Pero anong sabi ng Panginoon? Sinagot siya ng Panginoon. Amen? Yan ang isa sa tukso. Yung gustong, syempre nga naman, pag si Jesus nga naman, ay nagpatihulog doon sa bangin, sa taluktok ng bundok, tapos sinalo ng mga anghel, ay di magpapalakpakan ng mga tao. Nako, hahangaan siya mabuti. Wow! Wow! Di ba? Amen? Yan ang isa sa tukso natin eh. Gusto na lagi natin, tayo pinupuri, tayo pinararangalan, may medal din eh, may medal. Hindi naman masama yun kung talagang yun ay para sa iyo, mga kapatid. Pero yung talagang gagawin mo ang lahat para lamang ikaw ay makilala, para lamang kay palakpakan, para ikay hangaan. Amen? Gagawin mo ang lahat. May mga artista kaya naging artista, alam nyo? Aba, naging girlfriend muna ng direktor o kaya ng producer. Merong ganyan. Bakit? Kasi gustong sumikat. Gustong matang niya, gagawin ng lahat. Kaya minsan ang daraya. Minsan, nako, talagang umaayon sa kalakaran. Makilala lamang siya at mapalakpakan. Alam nyo, lagi ko sinasabi, ang pride ay ito. Ang tunay na may pride ay ganito. Letter P, letter R, letter I. Ito re-reviewin ko lang doon sa isa nating video na doon yan eh. Yung salitang pride. Letter P. Yung taong may pride gusto lagi pinupuri. Praise. Naghahanap lagi ng praise. Praising. Yung papuri sa kanya. Pangalawa, yung taong may pride. Letter A. Laging naghahanap ng recognition. Yung pagkilala sa kanya. Yung parangal sa kanya. Amen? Letter I, do sa pride. Ang taong may pride, lagi naghahanap ng importance. Laging pabebe. Yan. Amen, paimportante. Yun, laging gusto siya mahalaga. Nasa magandang luklukan. Laging nado sa importanteng lugar. Pwesto. Yan. Gusto lagi siya pinapahalagahan. Inaamo-amo. Yan ang mga may pride. Letter D, sa pride. Laging gusto may designation. Gusto niya chairman o kung ano-ano man. Amen po. Yan ang may pride. Isa pa. Letter E, sa pride. Exposure. Yun, di ba yan ang itinukso kay Jesus? Exposure. Isipin mo, pag doon siya magpapatihulog doon sa tuktok ng burol. Tapos isasaluhin siya ng mga anghel. Di ang dami nga ng mga hanga sa kanya. Ang dami papalakpak, ang dami makakakita eh. Tama? Exposure. Ang dami dyan. Ang hilig sa exposure. Gusto lagi pinipicturan. Laging dinadaryo. Laging nagsiselfie. Ipakikita yung kanyang mga achievement. Yung kanyang mga kung paano siya, para siya hangaan. Di ba? Yan ay tukso. Tinuudyukan tayo lagi ng demonyo
Dapat sikat ka, dapat pinapalakpakan ka, dapat kilalang kilala ka, dapat pinupuri ka, dapat ikaw yung bida, dapat ikaw magaling. Amen? Okay. Mga kapatid. Okay, sabi sa Luke chapter 6, verse 22 to 26. Sabi dito, pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod, sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinararatangang kayo ay masama. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng mga tao, sapagkat gayon ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ingat pala tayo pagka ganun. Kapag laging hanap natin, pararangalan tayo. Isa sa tukso yan. Amen. Kaya minsan may ginawa tayong mabuti, lagi tayong uudyok ng demonyo. Sabihin mo sa kanila, ikaw ang gumawa niyan. Sabihin mo sa kanila, ang pagod na pagod ka dyan. Sabihin mo, talagang pinagpaguran mo, talagang ginamit mo lahat ng, para ikaw ay mapuri, para mapasalamatan tayo. At pag hindi tayo napansin, sumasama ang loob. That is pride. Amen. Pag hindi tayo na pasalamatan, hindi tayo na recognize, sumasama ang loob at sasabihin, ay, hindi ko na gagawin uli yun. Ako na nga ang namigay ng mga relief goods, ako pa ang napintasan kung ano-ano pa sinabi nila. Tingnan mo, bakit ka namimigay? Para mapuri, para mapasalamatan. Ay, hindi ganyan ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos nagbibigay kahit palihim. Hindi kailangan pasalamatan, hindi kailangan parangalan. Bakit? Alam niya, meron siyang pinaniniwalaan. Ano man ang ibinigay ko sa aking kapwa, ibinigay ko sa Diyos. Amen? At siya'y tanda ng pagmamahal. Amen? Okay. Sabi sa Santiago 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Yun. Sabi ng Panginoon yan, kaaway daw ng Diyos ang mga mataas ang kalooban o ang mga may pride. Ngunit pinagpapala niya o binibigyan niya ng grasya ang mga mapagpakumbaba. Amen ba? Okay. Next is, sabi, Luke chapter 14, verse 11. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. May pangako ang Panginoon. Amen. Huwag na tayong humanap ng mga papalakpak sa atin. Sapat nang pinapalakpakan tayo ng Diyos. Pinapalakpakan tayo ng mga anghel sa langit. Amen. Kahit hindi na nakikita, alam natin, nalulugod ang Diyos. At yun po pinakamahalaga, ang Diyos ang nalugod sa atin. Bakit? Ginawa natin ang isang bagay na hindi tayo naghahanap ng papuri ng iba. Amen? O pasalamat man lang. Okay, bahala na ang Diyos ang nakakakita. Siya ang gaganti sa atin, sa ating mga ginagawa. Kaya wag tayong patukso sa demonyo. Inuudyok tayo. Dapat ipinadjajari mo yan. Dapat ipine-Facebook mo yan, i-post mo yan. Yung mga ginawa mo para marami magpuri sa iyo, para sabihin mabuti kang tao. Alam na ng Diyos kung sino ang mabuti. Amen. Dapat kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil sa Diyos, para kay Lord. Amen. At hindi para kung kanino pa man. Amen po. Sabi nga ng Panginoon, do everything for the glory of God. Gawin nyo ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Okay. Number 3, temptation. So, ang unang temptation of flesh. Second temptation is temptation of pride. Dinaanan ni Jesus yan, lahat. And number 3, temptation of power. Tingnan nyo. Sabi daw sa verse 8 to 9, sabi daw, pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. So, ang inialok sa kanya, yung kapangyarihan, kaharian. Yung kaharian, power. So, temptation of power. Amen? Alam ninyo, mga kapatid ko sa Panginoon, iba pag sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo minsan nag-usap-usap yung mga apostoles, kasi sabi ni Jesus, tatayo niya ang kaharian niya na hindi matatapos.
Amen? Mamamatay siya at pagkatapos ng 3 araw, siya ay mabubuhay muli at itatayo niya ang kanyang kaharian. Lumapit yung dalawa. Yung dalawang si Santiago, yung magkapatid na Santiago at saka si Juan. Sabi, Lord, please, may sasabihin po kami sa iyo. Sikreto lang. Sabi gano'n. Amen, pasimple. Pag kayo po'y naghahari na, pwede po bang ang kapatid ko doon sa kaliwa, ako naman diyan sa kanan nyo? Wow, position. Power ang gusto, amen? Pero sinagot siya ng Panginoon. Pinalapit sila. Sabi ng Panginoon ito, sa Marcos chapter 10, verses 42 to 44. Sabi doon, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Hindi daw dapat ganyan. Kung tayo mga Kristiyanong totoo, nananalig kay Jesus, tagasunod ni Jesus, alagad ni Jesus, sabi daw, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila, ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Iba ang standard ni Lord. Iba ang pamamaraan ng Panginoon para maging great ka o para maging angat ka sa lipunan. Para maging angat ka sa paningin ng Panginoon, paglilingkod na parang alipin. Amen? Yung naglilingkod ka na para bagang wala kang inaasahang power. Amen? Amen po ba? Okay. Tandaan po natin. Yan ang karaniwa. Kaya tingnan nyo. Lalo na yung napakahihilig sa mga power, kung anong power. Pinag-aawayan. Yung iba pumapatay pa. Makaluklok lang sa posisyon sa power. Yung iba naman, tingnan nyo. Noong pala, meron na pa kalagad na, may mga alagad na pala noon na mayroong spirit of dynasty. Magkapatid kagad yung lumapit. Si Juan at saka si Santiago, magkapatid. Sabi kay Lord, Lord, pwede ba pagka ikaw na ang hari? Akala kasi nila, yung kaharian na tinatayo ng Panginoon ay doon sa Israel. Amen? Hindi nila alam, kaharian ng langit yun. Amen? Kaharian ng Panginoon sa puso ng tao. Sabi doon, pag naghari na po kayo, Panginoon, yung ako dito sa kanan, ito naman kapatid ko sa kaliwa. Aba, grabe, Prime Minister. Amen? Nakaposisyon. Amen? Okay. Ay noon pala, magkapatid kagad, hindi dynasty na kaagad. Nakikinig ba kayo? Amen? Okay. Maraming tao ganyan. Basta power ang pinag-usapan. Maraming pamilya nawawasak dahil diyan. Makaluklok lang sa kapangyarihan. Nag-away-away yung iba. Nako, gumagastos ng bilyon pa, milyon. Pero kapag sa gawain ng Panginoon, naku po, Diyos ko, wala daw, ito lang, pasensya na. Pero kapag power na pinag-uusapan, ang lakas gumastos, ang lakas magpakain. Pag nakaupo na, wala na uli. Amen? Hindi ganyan ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, mas pinapahalagahan yung kapangyarihan galing sa Diyos. Amen po? Yung power from the Lord. Amen po. Okay. Isa pa na temptation, ito, last, yung number 4. Yung temptation na possession. Ano yun? Yung pagkakaroon ng ari-arian. Sabi dito, pagkatapos, verse 8 to 9 pa rin, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan. Ito yun. Ibig sabihin mga kayamanan ng mundo. Sinabi sa kanya ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ito. Ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. Sabi ng demonyo. Amen. Bakit? Yan Sabi ng Panginoon, tingnan nyo, pakinggan nyo, ang daming ganyan talaga. Basta pera ng pinag-usapan, basta na kayamanan ng pinag-usapan, kung paano aasenso, paano magkakaroon ng iba't ibang ari-arian. Nako, nawawala ang pagiging anak ng Diyos. Nawawala ang pagiging tunay na Kristiyano. Nawawala ang kabutihang loob. Bakit? Temptation of possession. Amen? Ito,
Sabi dito, Luke chapter 12. Pakinggan nyo ha, verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sa paningin pala ng Panginoon, hindi nasusukat ang buhay ng tao sa dami ng ating possessions o kayamanan o ari-arian. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, 1 Timothy chapter 6 verse 10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Oo nga naman, yung laging ang gusto yumaman, nako, ang dali mong painan ng tukso. Yung mga gustong yumaman. Amen? Pero yung paubaya lang sa Panginoon, nag-iisip muna yan kung ano mang iniaalok sa kanya. Sabi sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Ay oo, ang daming ganyan. Dahil gusto lamang yumaman, nakaaway ang magulang, sinuway ang magulang. Pinagtaksilan ang kapitbahay, pinagtaksilan ang kanyang kaibigan. Amen? Nabaliwala yung kagandahang loob, kagandahang asal, at yung tunay na pagiging makatao. Sabi sa Matthew chapter 16, verse 26, sabi doon, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao, kapalit ang kanyang buhay? Salamat ang Panginoon na hindi natukso niyan ng kayamanan sa lupa o anumang itinukso. Kapangyarihan ng laman, hindi nga siya natukso sa babae kahit ang daming babae lumalapit sa kanya, ang gaganda pa. Amen? Bakit? Eto. Paano natin ma-overcome? Paano natin pagtatagumpayan ang tukso? Eto, number 1. Desire. Number 1, dapat gusto natin. Gusto. Paano mangyayari yun? Tanda natin, di prayer. Amen? Okay. Kailangan may desire muna tayo. May desire tayo sa puso na talagang, Lord, gusto ko magtagumpay lagi sa tukso na dumarating sa aking buhay. Ayaw kong mawalay sa iyo. Ayaw kong sapitin ko yung mga consequences ng kasalanan. Ayaw ko yun. Lalo ng impyerno. Ayaw ko nun. Ayaw kong malayo sa iyo kahit dito lang sa mundong ito. Ayaw ko ng kaguluhan. Ayaw ko ng kung ano-anong bunga ng kasalanan. Kaya gusto ko magtagumpay sa tukso. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon dito. Matthew chapter 5:6. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan may desire tayo. Tutulungan tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos para mapaglabanan natin ng tukso. Amen? Para kailangan muna may desire tayo, may pagmimiti tayo gusto natin. Amen po ba? Okay. Number 2, prayer. Sabi sa Luke chapter 22 verse 46, nung mananalangin si Jesus, hindi ayaw sumama ng mga alagad. Yung magpapakasakit na siya, yung dadakpin na siya, nananalangin siya sa Gethsemane, ayaw sumama ng kanya mga antok na antok. Sabi doon, sabi, bakit kayo natutulog? Tanong niya, sabi ni Jesus, bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Napakalaga ng prayer. Bakit? Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 7, verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumato kayo at ang pinto'y at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makatatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ibig sabihin, pwede nating hingin sa Lord, Lord, palakasin mo ako. Bigyan mo ako ng power, Lord, para sa gayon, mapaglabanan ko ang tukso. Tulungan mo ako. Kaya, every now and then, pray. Wherever we are, whatever we do, pray. Para ang Diyos ang mag-ahari sa atin. Amen? Amen po ba? Tingnan sabi sa Philippians chapter 4, verse 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag binigyan tayo ng lakas, ano yung lakas na binibigay ng Panginoon? The power of the Holy Spirit against temptation. Amen?
O, kailan natin nakukuha yan? When we always pray and ask God. Humingi tayo, makiusap tayo lagi sa Panginoon, Lord, huwag niyo kung ano-anong hinihingi natin. Na minsan nagsasadlak lang sa atin sa kapahamakan. Pray, pray, para hindi tayo matukso. Amen? Lalo na sa tukso ng laman. Amen? Maliwanag po ba? Para kahit na lumalapit na yung babaeng maganda, alam mo namang bawal, alam mo namang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, maiiwasan mo ang tukso. Bakit bibigyan ka ni Lord ng power para mapagtagumpayan yon? Amen? Okay. Number 3. Kailangan, number 3 natin dapat gawin, mga kapatid ko sa Panginoon, is magbabad tayo sa Word of God. Magpuno tayo ng salita ng Diyos. The more na tayo ay knowledgeable, alam natin ang tama at mali, hindi tayo maliling lang ng demonyo. Minsan kasi, ang demonyo magaling, yung tinatawag na sugar coating. Ibig sabihin, papalimutian niya ng napakagaganda, pero ang naroon pala, mga kapatid, sa loob ay bullet. Kaya, bullet, sugar coated siya. Pero bullet siya. Ibig sabihin, pag sinagpang mo yan, kinagat mo yan, ay bala pala papatay sa iyo. Amen? Mayroong mga ganon na matalino ang demonyo eh. Pag hindi kanya madaan sa ganitong simpleng nako, gogoyongin ka ng demonyo. Kung marami kang alam mo ang mali at tama. Amen? Huwag ka papatol dyan sa ganito. Malalaman mo, bakit? Kasi punong-puno ka ng salita ng Diyos, alam mo kung ano ang nararapat. Amen? Okay. Sabi nga ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 4, di ba? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang ginamit. Tatanda natin, demonyo. Kabisado niya ang salita ng Diyos. Amen? Tingin sa Matthew chapter 4, verse 4. Ngunit sumagot si Jesus. Tinukso siya. Gawin mong tinapay itong mga batong ito. Ano ang sinagot niya? Salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niyo kung saan niya kinuha yan? Deuteronomy chapter 8, verse 3. Kabisado ni Jesus ang Word of God. Kung wala siya doon, wala siya sasabihin doon sa demonyo. Panlaban. Amen? Isa pa, tingnan niyo ha. Eto, pangalawang tukso niya sa kanya. Yung siya sabi, tumalong ka dyan, sasaluhin ka ng mga anghel mo. Bakit nasusulat? Iingatan ka ng mga anghel. Hindi mahuhulog ang iyo. Sabi doon ito sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan sa mga bato paamoy hindi masaktan. Alam niyo po ba yan kung saan kinuha ng demonyo yan? Psalm 91, verses 11 to 12. Awit 91, verses 11 to 12. Anong sinagot ng Panginoon? Sinagot niya ng Deuteronomy, chapter 6, verse 16. Anong sagot ng Panginoon doon? Sa verse 7, tingnan nyo ha. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukan. Tingnan mo, kinuha ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, verse 16. Dapat alam natin ang salita ng Diyos para sa gayon, anumang tukso na dinadala sa atin ng demonyo, kahit na tingin natin ang ganda-ganda, kaya nating malagpasan. Bakit? Kaya natin tanggihan sapagkat alam natin kung ano ang nasusulat, ang tama. Amen po? Okay. And number 4 na dapat natin gawin para tayo magtagumpay sa anumang tukso. Ito, mga kapatid. Isa pa pala yung Matthew chapter 4 verse 10, may sinabi doon Kaya sumagot, sabi ng Panginoon ito Kaya sumagot si Jesus. Tinukso pala siya doon sa Panginoon tungkol tinukso siya ng diablo tungkol doon sa mga kayamanan, etc., mga kapatid. Tingnan nyo, sinagot siya ng Panginoon. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ano yun? Saan niya kinuha yun? Deuteronomy chapter 6, verse 13, at saka Deuteronomy chapter 10, verse 20. Kumpleto si Lord. Kaya hindi siya nadala ng tukso. Kahit na demonyo na, harap-harapan ng demonyo ang tumukso sa kanya. At matindi siya pangangailangan. Amen po? Okay. At ang tindi ng alok ang tindi ng alok. Pero natanggihan niya yun. Bakit? Punong-puno siya ng salita ng Diyos. Amen? At number 4, para tayo magtagumpay sa tukso,
full trust in God. Yung lubos na pagtitiwala. Lubos na pagtitiwala. Sabi sa Awit, chapter 31, verses 14 to 15. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa taga-usig ko, mga kaaway. Ang pinaka-number 1 po nating taga-usig at kaaway, ang demonyo, kung ano-anong isinusulsul sa atin. Pero sabi ng Panginoon, pag sa Diyos tayo nagtiwala, sabi niya, magtatagumpay tayo. Amen? Magtatagumpay tayo. Bakit? Tutulungan tayo ng Diyos. Hindi natin solo ang laban. Amen? Bibigyan tayo ng kakaibang kalakasan ng Panginoon. At yan ang Espiritu Santo. Amen? Awit 32, verse 10, sabi doon, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Kapag nagtitiwala, iingatan tayo ng Panginoon na huwag tayong mawalay sa Kanya, huwag tayong malayo. Amen po? Basta magtiwala lang tayo. Ano pagtitiwala natin? Yung 5 P ng Panginoon. Pagtiwalaan nyo itong 5 P. Una, yung mga pangako ng Panginoon. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Yung mga pangako, kaya kailangan tayo basa ng Bible para alam natin ang pangako ng Panginoon. Kaya anytime na dumating po ang mga pagsubok na sa ating buhay, kaya nating mapagtagumpayan ito. Bakit? Nangahawak tayo, nananangan tayo sa mga pangako ng Panginoon. Amen po. Walang lingkod na pinabayaan ng Diyos. He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo pababayaan. Amen? O, pangalawa, yung pagtiwalaan natin paraan ng Panginoon. Paraan. Letter P pa rin yan. Paraan. Sabi ng Panginoon, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Amen? Iba ang pamamaraan ko sa pamamaraan nyo. Ibig sabihin, kaya kailangan natin magbasa, sapagkat iba talaga ang pamamaraan ng Panginoon. Katulad nung, kung gusto mong mataas, magpakumbaba ka. Iba ang pamamaraan ng Panginoon. Kung gusto mong pagpalain, maging mapagbigay ka. Amen? Hindi katulad ng mundo. Amen? Okay? O, ibang pamamaraan ng Panginoon. Nasa pagbibigay ang pagtanggap. O, amen po? Okay. Pangatlo, iba ang plano ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sa Jeremiah, sabi doon, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. And plans to give you hope in the future. Amen? Alam ng Panginoon ang plano niya. Magtiwala po tayo. Wala plano ang Panginoon na masama. Lahat ng plano ng Diyos mabuti. Kaya magtiwala po tayo sa kanyang plano. Isa pang letter P. Pagtiwalaan natin yung kanyang power. Wala pong imposible sa Panginoon. Kahit na tinatakot tayo ng demonyo, tandaan natin. Para kumagat tayo sa kanyang pain. Huwag natin kakagatin. Bakit? Makakagawa ng paraan ng Panginoon. He will make a way where there seems to be no way. Because nothing is impossible with God. Amen? Okay. Luke chapter 1 verse 37. Walang imposible sa Diyos. Amen po. At sabi ng Panginoon, Mark chapter 9 verse 23, nothing is impossible to those who believe. Basta tayo nananangan sa Panginoon, titiwala tayo, walang imposible sa Panginoon. Amen po? At panguli, na letter P na dapat natin pagtiwalaan, full trust in God. Amen? Yon. Okay. Ano yun? Para tayo magtagumpay. Tiwala tayo na lubos sa Panginoon. Pagtiwala natin yung kanyang pag-ibig. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only Son. Kung ang aking anak nga na ipagkalob ko sa inyo, ano pa bang ipagkakait ko sa inyo? Pangako ni Lord yan. Amen? Romans chapter 8 verse 32. Kaya huwag kayong magtakot, huwag kayong mangamba. Amen? Kung may nanunukso man, mga kapatid, labanan natin yan sa pamamagitan ng prayer, amen, fasting, amen, ng Word of God, ng full trust in the Lord. Amen po? Okay, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo mag-pray. Kung kayo tinatakot ng mga sakit-sakit nyo dyan, kung tinatakot kayo ng mga problema nyo dyan, at parang inuudyokan na kayo ng Diablo na gumawa ng labag sa kalooban ng Panginoon, tinutokso kayo maigi, mga kapatid. Let us pray. Amen? Amen. And I will pray for you. Ama, salamat po sa mabuting balita na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa liwanag ng iyong salita. Dalangin ko po, Lord, lahat kami na nagkulang, nagkasala sa iyo, nadala ng tukso sa anumang pamamaraan, Panginoon, at kadahilanan. Patawarin mo po kami. Hugasan kami ng banal na dugo ni Jesus, lalo po yung aking mga kapatid na kaisa ko po ngayon sa pag-ninilay ng mabuting balita saan man sulok ng mundo sila naroon, Lord. I pray, Lord, tulungan mo sila. Pagalingin ang mga karamdam. Maawa po kayo. Alang-alang po na lang po sa kanilang pananampalataya sa pagsubaybay nila dito. Panginoon Lord,
i-bless mo sila, pagalingin ganap, palayaing ganap, Panginoon, sa gawa ng demonyo na kaguluhan man yan, whatever man na yan, na pinagdaraanan ng aking mga kapatid. Lalo na nga, Panginoon, mga problema at pangangailangan, Lord, I pray, Lord, please, mahabag po kayo, maawa po kayo, kahabagan niyo po kami, Panginoon, nagkulang man kami, nagkasala, ngayon po isinusuko namin ng aming sarili sa iyo, Lord, hinihingi ng tawad at inaamin namin ang aming pagkukulang at hinihingi po ng habag at tawa mo, tulong mo, Panginoon, please, i-bless mo po ang aking mga kapatid, tugunin ang kanilang pangangailangan in the name of Jesus. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa ngalan ng Panginoong Yesus, receive your blessings and receive your healing. Receive your healing. Idinadampi ng Panginoon ang kanyang kamay sa inyo, pinagpapala kayo, pinagagaling kayo in the name of Jesus. Just believe, huwag kayong mag-aalinlangan. Huwag kayong mag-aalinlangan. Yan ang number one na ginagawa ng demonyo, pinag-aalinlangan tayo. Ngunit sa oras ito, kung nanalig kayo, at hindi nag-alinlangan, hindi napadala sa tukso, kapatid, receive your blessing and healing. In Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, amen. Mga kapatid, marami pong salamat at patuloy nawa. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, mga kapatid, at i-share nyo po ang video na ito. Share nyo po. The more the better. Naglilingkod na po kayo. The more blessing pa ang ibibigay sa inyo, Panginoon. Bakit? Sapagkat nagiging instrumento kayo para lumaganap ang paghahari ng Diyos, para lumaganap ang salita ng Diyos. Amen po. Ang Diyos po ang malulugod sa inyo. Amen po. Hindi ko po kayo kita, pero kita kayo ng Panginoon. Amen po. So, kung loloobin po ng Panginoon, mga kapatid, relax na kayo. Huwag nyo nang isipin, huwag na kayo matakot kung tinugon tayo ng Panginoon. At bukas, kung loloobin ng Panginoon, magkita-kita ulit tayo sa pamamagitan nito ng live streaming na ito. God bless po, mga kapatid. More blessings. In Jesus' name. Amen and amen.